Ako si Crisostomo Ibarra, isang dating ginagalang sa lugar na aking sinilangan. Ang aking mga magulang ay mga kaibigan ng mga mayayaman. Ngunit sa isang pangyayari, nagbago ang lahat. Nawala ang paggalang sa aking mga tao. Kinuha nila ang aking mga mahal sa buhay, aking mga magulang, ang aking pinakamatalik na kaibigan na si Elias. Si Elias na ibinigay ang kanyang buhay para ako'y maligtas. 13 taon na ang nakakalipas. Ako'y nagbalik upang maghiganti sa mga Kastila na abuso at nagpahirap sa akin. Ako ay nakasakay sa isang baportabo kasama ang mga taong nagmalupit at patuloy na nagmamalupit sa aking mga kapwa. Hanggang dito ay kasuklam-suklam ang pinapakitang ugali. Ang mga taong mataas ang tingin sa sarili nila. Bafon, Prestimonte! Buenos dias a todos ustedes. Kay bagal-bagal ang kupad-kupad, pusong bago, parang wala na edibles kong pagod. Parang isang dekada na tayo naglalayad sa sobrang bagal. Kaunting tulim naman ng makina, kapital. Paumanhin, Doña Victorina, ngunit maaari nating masagasaan ang mga sasakyang pangdagat ng mangingisda. At isa pa, maaring sumadsad ang ating sasakyan sa napakalawak na palayan na iyan. Diyos ko, kung walang sanang injury ko sa Pilipinas, marahil bibilis ang takbo ng pagod. Malas. Tabunan na sana ang mga lawa na yan. Doña Victorina, huwag mo masyadong pangusugin ang iyong pera. At baka kugupa sa magagandang kolorete sa iyong muka. Sa katunayan, madali na lamang lutasin ang mga suliranin na ito. Ewan ko nga ba't walang nakaisip. At ano naman yan, Abel? Simple lamang ang aking mungkay. Magpatayo sana ng isang bagong kanal na dadaluyan ng ilog palabas ng Maynila. Sa gayon, ang bagong ilog ay pwede nang takpan ang dating ilog Pasig. At mas makakatipid pa tayo sa mga lupa at mas mapapadali pa natin ang mga paglalakbay. So, paano ka lang yan? Simple. Don Simon. Pagpamanin niya ako ito sa mukha. Sapagkat malaking pera ang ating huhulit. Saan tayo kuha ng pera papabahan sa mga panggagawa? At sinong may sabing pasasahuri natin ang mga manggagawa? Sa pilitan natin pagtatrabahuhin ang mga bilanggo, bihag, matatanda at bata, at mga batang dala. Kung bakit yung mukha ay maaaring magdulot ng himagsigan? Himagsikan? Bakit? Nagitmags ba ang mga taga-Egypto sa paraon ng buuin nila ang mga piramide? O ang mga Indyo? Hudyo? Kay Taito, sila ba ay naghansa? Hindi ko akalain na isang edukadong tulad ninyo ay mahina pagdating sa kasaysayan. Ngunit hindi taga-Ehipto o Hudyo ang iyong kaharap. Malatigay kung magalit ang mga Pilipino. Lalo nang sila'y sa pilitang pinagawa. Don Costuyo, malayong malayo na ang panahong iyong tinutukoy. Malayo na ang Pilipinas noon sa Pilipinas ngayon. Sa katunayan, kwento ni Padre Sibayla na ang isang pabrikang ng gamot sa Los Baños ay naitayo sa paraan. Ano ba ang iyong pinagsasabi? Di mo ba wala nang kung ano-ano pa? Ang nasabi ay nasabi na. Huwag niyo na putang pa magsalita, Padre. Sapagkat ano ang kabuluhan ninyong mga praile kung ang bansa ay mag-aksa? Hanggang dito ay kasuklam-suklam ang ipinapakitang ugali ng mga taong mataas ang tingin sa sarili. Hindi ko na kayang tiisin ang mga taong
kaya't ako'y bababa muna. Ano ang iyong panukala? Mas mainam pa ang aking mungkahi. Nais kong ipag-alaga ng itik ang mga ninirahan sa ilog. Papakainin ang susok sa ilalim ng ilog. Kung makukuha, papalalim ng tubig at mapapaganda ang takbo ng bapor. Nako, Don Custodio, kung marami mag-aalaga ng itik, ay dadami din ang balot. Nakakasuka, nakakadiri. Tabunan na sana ang mga lawa na yan. Grabe talaga ang pagmamaltrato ng mga may pera. Hindi makatarungan ang pwesto ng mga Indio dito sa ibaba. Si Basilio, iyan ha. Kamusta na kaya ang batang iyon? Hoy, Simon! Kamusta ka na? Ito ay mabuti ba? So, teka nga lang. Sino nga ba itong kasama ko? Sino na lang Ito ba? Siya si Pisagani. Isang Makata. Isang Makata ang taong ito. Hindi niya ako nabigo sa kanyang pagsagot. Maaari ko siyang maggamit sa aking pagigan. Okay, madali lang. Tama nga. Sa mga Magandang araw, Telesporo. magandang araw. Naparito kami upang maningil ng buwis. Buwis na 200 piso. 200 piso? Ang laki-laki naman ang hilihin nyo. Kung hindi ka magbabayad, ay palilinan namin kay Bang Mukain. Bugot pawis ang pinali para sa lupay nito. Tapos gaganyan ninyo na. Kailangan ko ng katibayan na sa inyo to. Kailangan ko ng katibayan. May katibayan kami. Saan nga ang katibayan? Hindi mo na kailangan pang makita. Bahintat, magbayad ka na lamang. Subalit hindi sa inyo itong pag-aaring lupain. Pagmamay-ari ito ng korporasyon. Kailangan ko ng katibayan. Hindi mo na kailangan ba ng katibayan basta't magbayad ka na lamang ng iyong buwi. Hindi! Kailangan ko ng katibayan! Pumilahan din lahat. Ako na lamang ang magbabayad ng buwis. Sigilan mo kami, Pulyala. Hindi ako magbabayad ng nisibong duling hanggat wala kayong binibigay na katibayan. Stupido! Kuna ng anak na lalaki at maaari! Hindi! Mahirap kaming kalabanin. Kaya kung gusto mong babawi ang anak mo, gawin mo ang pinag-uutos. Hindi ba? Nasa si Telesporo! Anong kailangan niyo sa tatay ko? Narito kami upang siya Queen. Pero, Lalang pero. anak! Huli! Anong kailangan niyo sa anak ko? Tatay kay Dakpin! Hindi! Anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Hindi! Sa loob ng 2 araw, kapag hindi pa kayo nagbayad ng 200 piso, ay pupugutan namin siya ng ulo! Hindi! Eto. Maraming salamat po. Pangako po mababayaran ko rin po ito. Madali lang yan, Huli. Kailangan mo lang naman akong pagsilbihan sa bahay na to. Kailangan mo rin sumunod sa mga... Tapos ang aming mahabang biyahe, agad napunta si Basilio sa puntod ng kanyang inang namayapa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtakbo ang aming landas. Sino yun? Siya nga ba? Ang lalaking tumulong sa akin upang ibibing ang aking ina. Anak mo po. Huwag po kayo matakot. Sino ka? May 13 taon na. Ang nakalipas na ako yung tulungan ko. Sino? Panahon na para ako yung magtulog. Ilaw naman na. Ngunit hindi ko inaasahang ako'y makikilala niya. Gusto ko siyang paslangin. Ngunit alam ko na magagamit ko siya sa aking paghiganti. Iyo. At nagatid ka ng sanglihim na maaari kong ikasawi. Ano mo bang pwede kitang paslangin dito at sisistansya ng mga nangyari? Pero hindi ko ito gagawin at sana'y magpapag-isis niya. Linisan ko ang aking bayang sinulangan. Pakayaman at ko at nagbalat kayo. Ngunit kayong mga kabataan, malapit ko na sanang makamit ang aking mga mithiin. Ngunit nilalason ninyong inyong isipan sa kasuklam-suklam ng pamahalang Espanya. Ano po ang higit sabihin nyo, Senior Simon?
na ayaan ninyong aylain at ilipin kayo ng mga Espanyas para kayo isang asong habol ng habol sa isang butong. Ayaw naman ipagkaloob sa inyo. Anong hangad ninyo sa wikang Kastila? Nandagdagan pa ng isang wika ang ating bayan upang hindi kayo magkaintindihan? Kaya naman akin siyang hinihikayat na sumapi sa aking mga plano. Mas natin ito na makapaghigantis sa mga taong ng api sa ating nasunod. Hindi na mabubuhay pa ang aking ina at kapatid ng pag-iigan. Kaya ano pa ang napapalapit? Hindi sa lahat ng oras tayo ay maaming tuta. At tulad mo rin ako noon, Basilio. Ganyan na ganyan ang aking pag-isip. Ngunit, tignan mo ang aking sinapit ngayon. Balang araw, ikaw naman ay kanilang aalipin hanggang sa mapuksa kanila. Tutulungan po kita sa lahat ng pamamaraan, Senyor. Ngunit hindi sa inyo iniisip. Lupa itong delikado at ang gusto ko lamang sa buhay, ang payapa at tahimik. Masasabi mo lamang iyan sa kaya, Basilio. Ngunit, sa takdang araw na maisip mo, tama ang aking desisyon. May puntaan mo lamang ako sa aking tahanan dito eskwela. Alis na po ako, Senyor. Pagpaumanin ko. El nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Ano ba yan? Hindi ka talaga marunong magtanda. Pasensya na po. Hindi po kasi naituro sa amin ni Ama kung paano po ang tamang pagdarasal. Kaya pala puro kamalasan ang nangyayari sa buhay ninyo. Hindi kayo tinuruan ng tatay nyo na magtanda at manghingi ng tulong sa Diyos. Ay, naku, Diyos por santo. Ay, kaya dapat lang talaga na nahuli si Talis ng mga tulisan. Nung magkaroon kayo ng tanda. Ang mga prailing ito ay isang huwad na kunwari ay alagad ng Diyos, ngunit alagad ng kasamaan. Kasamaan. Ako'y magtutungo sa bahay ni Kabesang Talis upang alamin kung saan nakatago ang agnos na aking hinahanap. Magandang umaga, Senyor Simon. Ano pong sa atin? Maaari ba akong manuya sa Tribunales siguro pangalan? Pangalan mo, malaki sa nayon. Maaari po, Senyor Simon. Ngunit, baka may mga tulisang magmanman. Baka po kayo mapahamak. Saan si Talis? Teka. Saan ang aking revolver? Pagpaumanhin niyo na, Senyor Simon, na kayo'y aking napagnakawan sa sarili kong tahanan. Kailangan ko lang ang sandata sapagkat sasama ko sa mga tulisan. Kapalit ng baril ang agnos na ibig ko. Itong mga maiyaman at walang ibang ginawa kundi magpakasaya lamang sa mga pera na ninakaw nila sa mga taong naghihirap. Wala kayong karapatang magsaya.
Nagawaman ako sa unang pagkakataon. Nakakita naman ako ng pag-asa sa mga mag-aral na hindi takot maglabas ng kanilang mga saloob. May pag-asa pa. Maraming pupurihin ng pamahalaan tayong mga mag-aaral. At ang mga tumatalikod sa atin ay magsisisi. Baka naman ipilit sa bilangguan kaming mga kasapi rito. At baka kayo rin. Ayon sa payo ng obispo, nasasanggol nga ng Kapitan General. Basta labas ako dyan. Huwag puro pangamba ang iyong iniisip, kumpadre. Hindi ganyan ang isang kapitan general. May sariling pag-iisip at kayang tumayo sa sariling mga paa ang ugali ng isang kapitan general. Wala akong sinasabing ganyan, Sandoval. Ang akin lamang, may sariling nga pag-iisip ang Kapitan General. At ang mga nakapaligid sa Ito ba ang kailangan ng bawat kabataan ng Likang Kastila? Wala akong nakikitang dahilan upang ito'y tutulan ng pamahalaan. marahil ay natatakot silang maintindihan natin ang kanilang mga batas sa pamamagitan ng wikang Kastila. Ipagkakaloob sa atin ng pamahalaan ang ating lahat ng pangangailangan. Lahat ng meron ako ay mayroon din kayo. Huwag tayong mangamba na humingi ng walang pakundangan sa pamahalaan. Magaling, magaling! Paano kung sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi pa rin ipagkaloob ng Kapitan General ang ating hiling? Ngayon, hindi rin nasayang ang inyong pagsusumikap. Napatunayan nyo lamang na ang pamahalaan ay nagbabalat kayo lamang. Maging ako na isang Espanyol ay kaisa sa mga Pilipino, sapagkat hindi karapat-dapat ang isang pamahalaan na tutol o hindi sang-ayon sa ikauunlad ng kanyang pamahalaan. Magaling, Sandoval! Kung lahat lang ng Espanyol o Kastila katulad ni Sandoval, siguro ang mga Pilipino ay nagtutulungan at maayos. Nasasabi mo lamang iyan dahil isa kang Kastila. Kung sabihin ko man na kahit kalahati ng iyong sinabi, ay ipagpapalagay rin na ako'y isang Pilipustero. Meron akong magandang balita. Ayon kay Padre Irene, nasa kami na daw ni Don Custodio ang usapin. Ngunit paano natin mapapapayag si Don Custodio? Alam ko na, si Pepay. Si Pepay na mananayaw. Alam mo na, si Pepay. Si Pepay. Tama si Pepay. Kalabisan kung hihingi tayo ng tulong kay Padre Irene. Kalabisan na rin sa paggamit kay Pepay upang mapakiling lamang si Don Custodio. Bukod kay Pepay, meron ka pa bang kakilala? Si Ginoong Pasta. Siya ang kamag-aral dati ng aking amain. Siya rin ang tagapayo ni Don Custodio. Isa rin palang hadlang ang makatang binatang ito. Hadlang sa aking mga plano. Don Simon! Ako po ay may malaki problema. Ano naman iyon? Doon po tayo sa aking sili. Yung 3 brilyanteng hiniram ko sa iyo, hindi pa rin binabalik ng aking pinaghiraman ko rin. Anong ibig mo sabihin? Dapat ay 1 brilyante lamang ang aking kukunin. Para sa panggagamitin kong pansuhol sa babae, nagagamitin ko dun sa Ginoo na kailangan ko sa pangkalakalan. Nang malaman ko 3 kanya kukunin, wala na aking magawa. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin ito binabayaran sa akin. Nako, naloko po kayo. Ang pagkakautang niyo po sa akin ay 7,000 piso. Di bale, gagawin ko na lamang itong 7,000 piso. Talaga ho, Don Simon? Oo, sa isang kondisyon. Ano naman condition iyon? Itatabo ko lamang ang mga ilang armas sa iyong tahanan upang maipasok papunta sa aduana. Ayun lang naman para. Ano? Mga baril. Don Simon, mga baril yan. Ako'y takot sa baril at ayaw ko masangkot dyan. Hindi ka naman mananagot dito. Itatago ko ng unti-unti ang iba't ibang armas sa iba't ibang tahanan. Pagkatapos, magkakaroon ng pagsisiyasa
At marami mabibilanggo. Siguradong kikita ako sa paglalakad ng pakawalan ang mga plako. Don Simon, nawalang galang na po, patawad. Ngunit sa ibang tao na lang po kayo makiusap. Kung hindi ka papaya at marapat lamang na bayaran mo ng buo ang iyong pagkakautang. Don Simon, teka! Ako ay payag na. Mukhang umaayon na sa akin ang sitwasyon. Salamat, Kiryoka. Mahal ko! Sakay, anong ginagawa mo rin? Ba't ka pa? Bakit parang nalang nang iniisip mo? May problema ba? Mangguni akong ginuumbas para sa pagpapatayo ng akademya. Ngunit, lalo lamang gumulo ang mga pangyayari. Hindi ko na alam kung anong bang desisyon ang bibitawan ko. Huwag mo na nasipin niya. Magsaya tayo, mahal. Total, tayong dalawa lang naman yung nandito. Tayong dalawa. Apa yung ginagawa mo? Baka may Sige na, mahal ko. Kahit ngayon na. Alam ko naman marami kang problema. Kahit paniligayahin. Sige na nga, pero ngayon lang ito Oo naman. Sandali. Bakit? Ano ba yan? Nariyan na ba ang mga pulbura? Nasa bayong ko, hinihintay ang mga bungkol. At ang mga bomba? Nakahanda na ang lahat. Mabuti. Ngayon gabi ay makikipag-usap kayo sa punyente at magpapatuloy kayo sa inyong mga plak. Makikita ninyo ang isang taong namamang at sasabihin niya kabesa at sasagot naman siyang tayo. Hindi dapat magtaksaya ng panahon. May bago po bang mangyayari? Meron. Nangyayari sa darating na linggo. Pinanganak ang mga Indio para sumunod, hindi para mag-utos. Mahal ko sila, subalit hindi dapat ipakita o purihin sapagkat magiging maramdaman sila na maaring iksawi nila. Yan ang sekreto sa matagumpay na pamamahala. Eureka! Tagpuan ko na rin ang kalutasan. Yari na ang pasya. Narito na ang liham galing kay Don Custodio. Inabot sa akin ni Pepay. Ating basahin sabay-sabay. Petchona, huli na dumating ang iyong liyam. Naiharap ko ng aking rekomendasyon at ito'y sinang-ayunan. Gayunpaman, ang pagpapasya ko sa panukala ay naayon sa ibig mangyari ng iyong mga ipinagtatanggol. Magtutungo ako sa dulaan at hihintayin kita sa may pintuan pagkatapos ng palabas. Ang pagmamahal mong kalapati, Custodini. Sa pangatlong pagkakataon, muli kong nakita si Basilio kasama si Kapitan Tiago. Sa'yo po pala, Senyor Simon. Kamusta ang mesa? Mahina na ang pintig ng kanyang pulso at puso. Ayaw na rin niya kumain. Kaawa-awa. Ano ba ang lagay ng kanyang katawan? Nakalata na ng lasa ng buong katawan. At anumang oras, maaari siyang mamatay. Gaya ng Pilipinas. Ilang gabi na rin siya nagigising ng walang ilaw at umiiyak at ako'y minumura na ako'y sinisisi na siya ay aking binulat. Katulad ng pamahalaan. Silyo, makinig ka. Walang oras na dapat sayangin. Bakit hindi mo binubuklat ang mga aklat na binigay ko sa'yo? Wala kang malaksakit sa iyong inang bayan. Pero Senyor Simon, Wala nang pero-pero. Sa loob ng isang oras, magsisimula na ang himagsikan. Walang sandali. Ito'y magsisimula na. Naparito ako upang ihandog ang iyong kamatayan o kinabukasan. kamatayan o kinabukasan? Magpasya ka. Narito ako upang ikaw iligtas. Gaya ng ating pinagsamahan.
Ano ang kailangan kong gawin? Masalig ka. Ako mamumuno sa magsikang ito. At pamumunuan mo ang mga hukbo sa Santa Clara. Upang kunin ang isang taong malapit sa puso natin ni Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas. Ngunit tuloy na ang lahat. Patay na si Maria Clara. Ano ang ibig mong sabihin? Patay na siya. Kasinungalingan. Kasinungalingan. Ilang araw nang may sakit si Maria Clara. Ako'y dumadalaw sa kumbento upang makibalita. Ito ang sulat na ipinigay ni Padre Irene kay Kapitan Tiago. Magdamag na inagka ni Kapitan Tiago ang larawan ni Maria Clara at tumingi ng tawad. Tinugtog na kanina ang kanyang kabunyas. Hindi. Hindi. Ating nasabin ang sandaling ito. Luwalhati kay Don Custodio dahil sa katusuhan niya sa lupa at para sa mga binatang may mabubuting kalooban. Eh bakit ba naman kasi tinutulan ni Don Custodio ang ating kahilingan? Ewan ko nga ba sa iyo? Sinasabi ko na, wala tayong mapapalarian. Tama na yan. Tapos na rin naman iyan. Mabuti pa ay magdiwang na lang tayo. Sagani! 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 Nasaan na ba si Juanito? Lagpas na siya sa oras ng ating pagkikita. Dapat ay si Basilio na lamang ating inimbitahan. Tama! At lalamig na ang pagkain. Ito ang pansit lang na may sopas na kung saan ay may espesyal na halo. Atin tong ihandog kay Don Custodio ang mga buto. Sa karangalan ni Don Custodio, aking bibinyagan ang panukalang sopas. Ito naman ang lumpiang incheck na makintab sa labas at baboy sa loob. Ito ay ihahandog natin kay Padre Emile. Ito naman ang tortang alimango. At tulad ng mga fraile para silang alimango. Kaya naman tatawagin natin itong tortang fraile. Hindi ko masyadong gusto ang tawag sa tortang fraile. Ito naman ang pansit gisado. Pansit na pagkain ng mga Pilipino. Subalit bakit ang mga inchik ang naluluto at kumakain? Ang lahat ang nakikinabang ng bayan at pamahalaan. Subalit wala ng bayan ang sasama pa sa Pilipinas. Huwag kayo gaanong maingay sapagkat madaming mga matang nagmamatsyag sa atin. Tingnan niyo, Aaron. Tinititikan tayo ng paborito ni Padre Sadila. Oo nga. Pero bakit siya sasakay sa sasakyan ng mga aalahas na si Simon? Marahil pinaghiling ko rin niya ang Eminencia o Negra o alipin ng bisector. Anong tungkol dito sa mga nakalagay sa paskin? Sandoval! Ba, naglagay ng mga paskin? Wala na tayong pasok. Lahat ng mga kasapi sa akademya ay kukulong lahat. Kung tuwa ka pa sa lagay na iyon? Oo, dahil walang pasok sa kulungan. Walang pasok, walang pasok. Juanito, ba't ka namumutla? Wala. Wala akong kinalaman sa akademya. Hindi ako nakikilahok sa samahan. Wala akong kinalaman. Makaraig! Ano ang iyong pakay? Nariyan ba si Makaraig? Anong kailangan mo? Bakit ka narito? May kailangan sana ako. Nag-aaral ng medisina sa Kalyan, Loge. Ano ba ginagawa nyo? Sumama ka sa amin ngayon din. Teka, hindi nyo pwedeng dakpin. Lahat ng kasapi sa akademya ay ibibiranggo. Wag! Balitaan niyo na ba? Kinantsaba doon ng mga kabataan ng mga tulisan sa San Mateo. Oo nga, nakakatakot. Baka lumusob sila dito. Naku, mabuti pa umuwi na tayo at isara ang mga bintana at pinto. Ay naku, ayoko pang mamatay. Tayo na. Tara! Sagani, anong ginagawa mo rito? Baka matayo mahuli niyan.
Alam mo namang mainit ang mata sa atin ng pamahalaan ngayon. Ikaw pala ang matalinong makata sa katernya. Tara, sumama ka sa akin. Sandoval, ano ang ibig sabihin nito? Paumanin sa gani. Ngunit papatayin daw nila ako kapag hindi ko tinuro kung saan ang kinalalagyan mo. Sige, kung ito ay ikatatahimik ninyo, sasama ako. Lalo pa nang dakpin nila si Basilio at halubugin ng mahalagang aklat at papel. Kapitan Tiago, gumiting ka! Kapitan Tiago! Sa akin hinabili ni Kapitan Tiago ang paghahati-hati ng kanyang ari-arian sa Santa Clara, sa Papa, sa Arsobispo, at sa korporasyon ng Praile. At ang 20 piso ay iniwan sa martikula ng mahihirap na mag-aaral. At pinawalang biyas ang 25 piso na dapat kay Basilio dahil sa masamang inasal nito. Huli, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Huli! Huli! Basilio! 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 Ano ba yung nangyari kay Basilio? Ay, kaawa-awang bata. Bali-balita'y pinatawan daw siya ng parusa. Marahil ngayon ay patay na siya. Parusa. Yan. Yan. Pinaulit ba niya yung parusa niya? Yan. Kasi hindi siya marunong mag-antanda at magdasal. Naku, hindi totoo yan. Mabuting bata si Basilio. Sigurado akong wala siyang kinalaman sa mga paghimagsik at paskil. Tumigil nga kayo. Nakulong na siya. Ibig sabihin, kasapi na siya doon. Kung gusto niyo, idalawin niyo na lamang siya sa bilangguan upang magkaalaman tayo. Sigurado ay puno na ng latay ang kanyang katawan. Ano nangyari kay Basilio? Nakulong ang aking katipan? Nakulong? Basilio? Huli. Kumuha kayo ng tubig. Huli! Kising! Bilis! Kumuha kayo ng tubig! Huli! Magmadali! Tubig! Huli! Basilio? Nakulong si Basilio! Basilio! Huli, huminahon ka, Huli. Magpahinga ka muna. Makakalabas din siya. Salamat, Hermana Bali. Ngunit, paano po tutulungan si Basilio? Makalaya. Meron akong kakilala. At sino naman ito? Si Padre Camora. Maaari ka niya tulungan. Ayoko. Natatakot ako sa kanya. Nang mag-usap kami sa kumbento, kakaiba ang titig niya sa akin. Huwag kang mag-alala. Isama mo ako. Walang mangyayaring masama sa'yo. Ayoko. Kahit sino, wag lamang siya. Ngunit Huli, wala nang ibang paraan. Anumang oras ay maaaring bitayin si Basilio. Hahayaan mo na lang ba na mamatay ang iyong katipan? Hermana Bali, umuwi na lamang tayo. Hindi, Huli. Narito na tayo. Halika na. Halika na. Magandang araw, Padre Camora. Magandang araw, Hermana Bali. Ano ang atin? Narito po si Huli. Nais ka po niyang makausap sapagkat meron siyang naisip usap sa inyo. Ano ang kailangan? Hayaan mo kami ang mag-usap ngayon. Hermana, sige na. Nandito lamang ako sa labas. Ano ang iyong kailangan? Nais ko lamang pong humingi ng tulong sa inyo upang mapalaya si Basilio. Naku, Iya. Mahirap ang iyong hinihiling. Kalaban ng pamahalaan ng isang katulad ni Basilio. Papayag lamang ako kung papayag ka sa aking pag-iikot. Ano po ba ang pag-uutos? Mahalay! Maitim ang budhi! Ayokong gawin ang pinapagawa ka sa akin! Diba gusto mo mapalaya si Basilio? Gawin mo ang pinag-uutos! Huli! 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 Ayoko! Ano yung ginagawa? Napakawalang hiya mo! Manahimik ka! Huli! Huli! Hindi ka makakawala sa akin. Hindi ka makakatakang. Kasan ka nga, Huli. Makakatakang sa akin, Huli.
Huli, nasan ka na? Hindi mo ako matatakasan. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa mapagsamantalahan ni Padre Tamora. Huli! 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 Sakay na si Huli! Diyos ko! Diyos ko! Si Huli! Huli! Patay na si Huli! 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 Tumawag kayo ng tulong! Nagali Sandoval Macaraig, Tadeo Layana. Paano si Basilio? Wala siyang pagtubos, kaya dito muna siya. Ngunit kaibigan ko siya. Hindi ako lalaya kapag hindi siya kasama. Sige na, Isagani. Umalis na kayo. Kaya ko na ang aking sarili. Labas, labas, ingat, labas. Mag-iingat ka, Basilio. Paano ba yan? Mag-isa ka na lang rito. Kaya na ibubos ang lahat ng mga parusa. Wala nang masasakit para sa daranasin mo dito sa loob nang malaman mong patay na yung kasintahan mo. Sumanangit nawa ang kaluluhan ni Huli. Mga ayop kayo. Pinatay niyo si Huli. Ang demonyo. Labas tangan! Huli! Huli! Basilio. Ano nang nangyari sa iyo? Bakit ganyan na ang iyong itsura? Ako isang masamang anak at kapatid. Hindi ko man lamang napagiganti ang kamatayan ng aking kapatid at paghihirap ng aking ina. Ngayon, handa na akong gantihan ng sama ang kapwa-sama. Magsisimula na sana ang ulang himasukan. Ngunit, ako'y nananatiling nagmamahal pa rin kay Maria Clara. At ngayong sanay, wala na. Pagmasdan mo ito. Ano naman iyan? Ito ang magiging hudyat na madugong digmaan. Mamayang gabi ay may isang tigin na dadaluyan ng mga maruruming tao. At ilalagay nila itong lampara sa gitna. At kapag tumanlam na ang apoy ng ilaw, kanilang itong itataas. At kanilang pagagalawin ang mekaniko sa loob na siyang magiging hudyat ng pagsabog ng dinamita. Nitroglycerina? Dinamita? Lahat ay mamamatay. Walang buhay na ititira. Ito ang revolver. Sa ika-10 ng gabi, pupunta ka sa simbahan ng San Sebastian para sa huling pagbubiyo. Salamat, Basilio. Hindi mo ako binugo sa aking mga plano. Kamanghamanghang mga plano. Patupad ko ang aking mga balak sa pamamagitan ni Juanito. Isang kasal ni Juanito at ni Paulita. Ngayon ay mapagsasama-sama ko na ang masamang tao, mga praile, mga mapang-abuso, at magwawakas na din ang kasamaan nila sa isang pagsabog. Sa wakas, umaayon na talaga ang lahat sa plano. Sa ganon, kayo Paulita, Gomez, at Juanito Pilaes ay kasal na. Nawa ay pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pagsasama. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Mabuhay! Kayo po pala, Don Simon. Mabuti at makarating kayo. Dinabati ko kayo ni Paulita. Ito ang ginagawa kong lampat.
Nagabala pa kayo. Ay, gandang lampara. Maraming salamat po. Gandang lampara. Ganda. Ang gandang lampara. Ay, gandang lampara. Ha? Isang estero matagal ng patay. Kaya hindi magandang biro. Hindi kaya minumulto na tayo? Padre Salve, nakikilala mo ba ang lagda ng iyong kaibigan? Totoo nga. Siya nga. Ang lagdang ito ay mula kay Crisostomo Ibarra mismo. Hindi kaya papatayin tayo lahat ngayong gabi. Padre Rene, nawawala na ang ilaw ng lampara. Itaas ang mitya. Huli na revolver! Huli na magnanakaw! Isang makatapang mali ang aking nakilala. Isang maling hudyat ang nagpasimula ng kabiguan sa aking mga kasamahan. At dahil sa maling hudyat, ang aking mga inaasahan ay nawala. Unti-unting nalagas. Hindi ako magpapahuli ng buhay kahit kanino. Namatay man o hindi ang aking mga kasamahan. May matandang naghihingalo dito. Marahil ito ang isang tulisan. Hoy, Carilino, wala ka na bang mas ibibilis dyan? Bilis-bilisan mo dyan at mamaya-maya pati na rin kang matandang to. Lolo? Lolo? Lolo Celo? Lolo Celo? Masaya ako. Nabukin ka kita. Muli. Sa huli. Magkakasabi na rin kami muli. Lolo! 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 Nahihirapang buba kayo, ginong mo. Kaunti na lamang po, subalit sa sandaling panahon, ang lason ay matatapos na sa aking katawan at ang aking pagkikira ay tinatatago sa lupa. Diyos ko, anong ginawa ninyo sa inyong sarili? Wala nang lunas sa lason ang inyong hindi ako magpapakit patay man o buhay. Hindi. May paraan pa. Kahanap ako ng lunas. Wala nang mangyayari pa, Padre. Kaaksaya lamang kayo ng panahon. Pamamatay akong dala ang aking lihim. Lihim? Ako si Crisostomo Ibarra. 13 taon na nakararaan. Magmula nung ako'y bumalik mula sa pag-aaral sa iyo. Gumawa ng mabuti para sa bayan. Tapos ay akin Irong Maria Clara. Balik, lahat ng ito ay nawala. Nang itawid nila ako sa kaguluhang hindi ko ginawa. Tumakas ako. Dala ang kayamanan ng aking mga magulang. At payaman. At bumalik ko magiganti sa mga taong nang-api sa akin at sa aking mga mahal. Pawari ka ng Diyos, anak. Alam niya hindi mong ginisyo ang lahat. Na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghihiganti. Paggustuhan niya lahat ng mangyari, hindi nagtagumpay ang mga dami. Dahil sa kanya. Sapagkat alam niya hindi ito tama. Galang natin ang kanyang kapasyahan. Ano bang sabihin, kagustuhan na ang lahat ng ito? Walang makakapagsabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi siya naghangad ng masama para sa atin. Subalit, bakit hindi nga ako tinutulungan? Sapagkat hindi niya nais ang parang iyong ginawa.
Hindi kailanman mapapawi ng kasamaan ng isa pang kasamaan. Walang nalilikha ang puot hindi krimen at mga kriminal. Tanging pag-ibig lamang ang makakapagligtas. Ang kaligtasan ay nasa kabaitan. Ang kabaitan ay pagpapakasakit. At ang pagpapakasakit at pag-ibig. Salamat. Maraming salamat, Padre. Ngayon, ano kaya